Ang salitang Kia ay nangangahulugan po ng from Asia. June 9, 1944 po ito unang itinatag. Pero hindi pa po Kia ang pangalan nila noon, kundi Kyungsung Precision Industry. Nung umpisa, hindi mga sasakyan ang ginagawa nila. Ang produkto po kasi nila noon ay mga steel tubing at saka mga bicycle parts. At dahil mabenta yung mga ginagawa nila mga bicycle parts noon, ay nagtayo na rin sila ng kauna-unahang Korean Bicycle Factory. At yan po ay ang Samchuli noong 1951. Pagdating naman po ng 1952, pinalitan na nila yung pangalan nila na Kyungsung Precision Industry at ginawa na nila itong Kia Industries. 1957 naman po ay pumartner sila sa Honda. Kaya simula po nung taon na yon ay sila ang nag-assemble ng mga maliliit na Honda motorcycles sa Korea. Pagdating naman po ng 1962, sa Mazda naman po sila pumartner. At dito po sila nagsimula mag-assemble ng mga kotse at saka mga trucks para sa Mazda. So patuloy po ang pag-unlad ng Kia. Kaya noong 1975, itinayo po ang Kia Sohari Plant, kung saan dito po ina-assemble ang Kia Brisa na hinango sa Mazda Familia. Dito rin po ina-assemble noon ang mga Fiat 132 at Peugeot 604 na ibinebenta sa Korea at ini-export din sa mga kalapit bansa sa Asia. Kaya lang guys, taong 1981, ang kanilang unelected ruler na isa ring diktador na si General Chun Do-hwan ay pinuwersa ang Kia na itigil ang paggawa ng mga passenger cars. Ang pwede lang po nilang i-mass produce noon ay mga light trucks. Kaya from 1981 hanggang 1986 ay halos wala po silang na-assemble na kotse. Pero noong 1987, pwede na sila ulit maggawa ng mga passenger cars. Kaya pumartner na po sila sa Ford. Tinuloy din nila yung partnership nila sa Mazda. Dito nagsimula na po silang gumawa ng kauna-unahang Kia Pride. Nag-assemble din po sila ng Mazda 121, Ford Aspire na kilala sa ibang bansa as Ford Festiva. Basically, iisang kotse lang po yan na magkakaiba ang mga pangalan. Dito po sa Pilipinas, ang Kia ay itinatag noong 1994 sa pamamahala ng AC Motors na kasama po sa Ayala Group of Companies. Marami-rami rin po sila mga naibentang sasakyan noong mga panahon na yon, katulad ng Kia Pride CT5 at saka Pride LX. Andyan din po yung maliit na SUV nila na Sportage, pagkatapos meron din sila mga van na Kia Vesta at saka Previo. Sa kanila din po yung Kia Carnival at saka Kia Ceres. Kaya lang guys, pagdating ng 1997, nagkaroon po kasi ng Asian Financial Crisis kung saan maraming mga negosyo ang nalugi at saka nagsara. Kasama na po sa nahirapang makasurvive ay ang Kia. Kaya nag-file po sila ng bankruptcy noong 1997. Pero meron pong dalawang malaking car companies ang interesado sa Kia. Ito po ang Hyundai at saka Ford. Pero na-outbid po ng Hyundai ang Ford. Kaya sa kanila napunta ang Kia. Actually, 51% po ng stocks ng Kia ay napunta sa Hyundai. At mula po noong naging sanggang dikit ang Hyundai at saka Kia ay nagsimula silang parehas na lalong umunlad. Alam nyo guys, mula sa pagkaka-bankrupt, ngayon po ang Kia ay isa sa may pinakamalaking car factory sa buong Asia. At isa din sa mga pinaka-high-tech. Actually, every 2 minutes ay nakakapag-produce po ang assembly line nila ng isang brand new car. Tapos sumahataw din po ang Kia at saka Hyundai sa paggawa ng mga EV at saka mga hybrid. Noong 1990s, ang mga gawa po ng Kia ay kinukonsider na mga low-end na sasakyan. Sa tingin ko po kaya lang sila maraming bentang kotse noon ng mga panahon na ito ay dahil sa sumikat ito bilang mga taxi. Pero ngayon, isa na po ang Kia sa mga hinahangaang car companies. Tapos yung mga bagong designs nila ay nananalo po ng awards. The brand started winning awards, garnering praise. And the winner is the Kia EV6. At for the last 20 years ay 300% po ang naging increase ng kanilang mga sales worldwide. Sa ngayon po matatag na ang Kia. At dito po sa Pilipinas ay marami silang mga kasa na nakakapag-offer ng maraming models ng sasakyan. Sa loob po na mahigit 30 taon na nagdadrive ako, ilang beses na rin po ako nagkaroon ng Kia. Nagkaroon na po ako ng CD5, ng LX, tapos nagkaroon din po ako ng Vesta van na 2.7. Na lahat naman po ay napakinabangan ko ng maayos at saka naibenta ko pa rin ng maayos ang presyo. So doon po sa mga naka-Kia dyan, comment lang kayo sa baba kung ano yung mga unit nyo na Kia
At saka kung meron kayong mga magagandang experiences about Kia.